A. Herrera, a Philippine Army Master in National Security Administration. Ito po'y tungkol sa suporta for territorial defense operations dyan po sa soberenya natin ito. Pag-usapan po natin soberenya ng Pilipinas, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Magandang umaga po, Colonel Herrera. Magandang umaga po, sir. At sa ating lahat na mga nakikinig dito sa ating DCXL News 558. Karangalan ko pong maimbita ngayon sa inyong program. Colonel Herrera, this is Aljo Bendijo po. Bilang Lead Information Support para po sa Territorial Defense Operations, Colonel, paano po ninyo tinitingnan yung implikasyon ng bangga ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy ship sa seguridad at soberenya ng Pilipinas? Yung aking trabaho po bilang information support sa Territorial Defense Operation ay magbigay ng kalinawan sa ating mga mamamayan. Bali, hindi po ako yung tinalagang spokesperson ng West Philippine Sea, pero tumutulong po ako dito sa pagpapaliwanag ng ating soberanya, yung ating laban sa West Philippine Sea. Bilang tugon ng ating Armed Forces of the Philippines, General Browner, ay tumutulong tayo sa pagpapaliwanag. So nakikita natin yung pangyayari dito sa West Philippine Sea. Unang-una, illegal sila dyan. Dapat wala po sila dyan dahil nandoon sila sa exclusive economic zone. Pero tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagharang, yung kanilang illegal presence and coercive actions. Kaya po nakikita natin na pinapalakas natin yung ating AFP through maritime cooperative activities. Kaya nakikita po natin yung mga iba't ibang larangan ng ating pag-ensayo, yung ating interoperability with other like-minded nations. At importante po dito yung kaisipan ng ating kababayan. Yung ating kampanya po, meron tayong tinatawag na Strategic Communication Plan MULAT. Ito ay isang national campaign upang bigyan ng kamulatan ang ating mga kababayan, gisingin ang puso at isip ng bawat Pilipino para suportahan ang ating laban dito sa West Philippine Sea, dahil ito po ay ipinagkaloob sa atin ng 2016 arbitral ruling ng UNCLOS, yung international law. Kaya nga po kasama sa ating komunikasyon ay yung pagpapatibay ng international cooperation, yung pagtitibay ng iba't ibang fora o forum para malaman ng buong kababayan po natin na magkaroon ng tamang kaisipan, tamang pagkaintindi yung laban natin po dito sa West Philippine Sea. Yun po yung aking role, at palagi po nating nilalabanan dito yung disinformation na laging sinasabi ng yung Chinese Communist Party na tayo ang may kasalanan. Unang-una, wala silang karapatan dyan. Illegal yung presence nila dyan. Kaya dapat umalis po sila dyan dahil tayo po ay nananahimik. Yung ating mga mangingisda, 300,000 Pilipinos na mangingisda po ang nakikinabang dyan sa West Philippine Sea. Kaya kailangan nating suportahan sila, bigyan natin sila ng tibay na loob para tuloy po yung kanilang mga pangarap para sa pamilya, sa kanilang mga livelihood upang lakasan yung kanilang loob, tulungan sila dito sa ating pakikibaka po sa West Philippine Sea. Opo. Ano po yung papel ng information support sa kabuuang territorial defense operations, lalo na sa pagbibigay ng malinaw at tamang impormasyon sa taong bayan at sa international community, Colonel? Okay, ito po ay isang grupo na
nagsisilbing force multiplier. Umiikot po kami sa iba't ibang stakeholder sa ating buong bansa para po ipaalam, mag-conduct po tayo ng mga iba't ibang aktibidad upang tulungan ang ating kababayan na maintindihan yung ating naratibo, yung ating mga istorya. Lalong-lalo na po yung pag-address ng disinformation sa West Philippine Sea. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-deploy ng tropa o barko, kundi sa pagbuo ng yung public trust at international na suporta sa pamamagitan ng timely, accurate at transparent na impormasyon. Halimbawa po, yung mga lumalabas na fake news, no? Yung mga fake video na nagkakaroon po ng epekto sa ating mga mamamayan. Yan po ay isa sa ating tinututukan. Pag nakita nating fake accounts o fake news, yung mga balita, ay gumagawa po tayo ng pamamaraan upang i-condemn natin, no? I-expose natin yung mga disinformation tactics. Dahil kasama ito sa pagpapataas ng awareness at pagkakaisa, including po sa international community. Sa kabuuan, ang information support po ay tumutulong sa ating mga operations, no? Hindi lang sa actual na operation, pero yung psychological security ng ating mga kababayan. Kasi importante po kasamang na yung cognitive domain o yung pag-iisip ng ating kababayan ay matibay, na hindi sila basta-basta maloloko ng mga fake news at disinformation. Kaya po yon ang isa sa trabaho ng information support na ginagawa natin para tulungan ang ating mga kababayan upang sila ay malinawan sa mga nangyayari po sa West Philippine Sea. Pinatitibay din natin dito yung iba't ibang sektor, gaya po ng mga estudyante, mga youth. Kailangan po malaman nila ito. Dahil ito ay ating karagatan. Meron tayong karapatan dito based sa 2016 PCA ruling ng UNCLOS. At importante po dito yung para sa ating kinabukasan. Malaki po ang papel ng youth sector dito. Dahil very vulnerable po sila sa disinformation and fake news. Kaya po pinatitibay natin yung sinasabing cognitive domain o yung pag-iisip, pangkalawakang pag-iisip ng ating mga kababayan, lalo na yung mga youth sector, upang maging matibay. Hindi sila basta-basta masway, maniwala sa mga disinformation at fake news. Tumutulong din po tayo sa transparent initiatives ng ating gobyerno, sa National Maritime Council at of course yung mga iba't ibang ahensya na nagpapatupad po dito. Lalong-lalo na yung ating Department of National Defense, Department of Foreign Affairs, and other agencies that are involved in this campaign. So kami po ay nagagalak, no, dahil kasama po kami sa Nagtataguyod. Is a national campaign to inform, create greater awareness of our rights in the West Philippine Sea, yung ating karapatan. Pangalawa po ay yung pag-address po ng mga iba't ibang disinformation at fake news, no? Kasi alam po natin na napakatindi dahil po sa social media. Yung adversary natin o of course yung Chinese Communist Party ay gumagamit ng mga iba't ibang taktika, no? Paggamit ng AI, paggamit ng mga technology upang magsagawa ng mga iba't ibang disinformation para lokohin po yung ating mga kababayan tungkol sa West Philippine Sea. Yun po yung isang pinaka-main role po ng information support. So ano po yung mga pinakamabisang paraan para labanan po ito mga disinformation? Yung China gumagamit ng AI.
at papaano ito talagang epektibong may sasama sa ating territorial defense approach. Para angkop pa rin ang transparency, public awareness, and strategic communications. Opo, kasama po 'to. Kasama sa kasi ang target po, no, ang target po nung disinformation campaign ay hatiin po yung ating suporta. Hatiin yung ating mamamayan, yung sinasabing pangkalawakang social cohesion and national unity, no. Tina-target po 'yan. Yan ang pinaka goal nung disinformation. Kasi kung hati-hati po tayo, maraming naniniwala sa istorya po ng Chinese Communist Party, humihina po yung ating pangkalawakang social cohesion o national unity. Kaya nga po kasama ito sa aming role bilang miyembro po ng information support, no, yung strategic communication ng Armed Forces of the Philippines para po i-counter natin itong narrative na to. Dahil sabi nga nila, pag hindi ka aware, madali kang masway. Hindi kulang po yung awareness natin, madali kang maniwala sa mga iba't ibang fake news lalo na sa internet, sa social media. Kaya kung meron kang matinding education and awareness, you are empowered. So we want to empower our kababayan. Pagdating po dito sa hindi lang po ito laban ng ating gobyerno, ito ay laban ng buong Pilipinas. Laban din ng mga other nations na sumusuporta po sa yung sinasabing rules-based international order. Yung pagrespeto po sa batas international. Yung freedom of navigation, ayan. Yan po ay isa sa mga ginugulo po ng Chinese Communist Party, lalo na yung mga vessels nila. Kasi sea lanes of communication yan. Dumadaan po ang mga iba't ibang barko ng ibang bansa dyan. No? Kailangan respetuhin nila yan. Pero dahil po nga sa pag-disregard nila sa arbitral ruling, kaya po sila nandyan dahil gusto nilang expand yung kanilang teritoryo, ay kailangan din nilang magsagawa ng disinformation para guluhin din yung utak natin, yung utak ng Pilipino. Kaya nga po ang ano natin dito is strengthen po yung national unity, no? Pag empowered po yung ating kababayan, they can participate to call to action, no? Apo. Magsagawa po ng iba't ibang aktibidad, suportahan yung ating gobyerno sa ating pagpapaliwanag, no? Pagkaroon ng greater awareness through call to actions. Apo. So, yang role po na yan ay mabisang panlaban po sa disinformation. Dahil pag ating kababayan ay well-informed, well-educated sila, they are empowered. And once they are empowered, makikilahok po sila, no? Yun po yung ating ginagawa, sir, sa information support. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Colonel Joe R. Herrera, if you have konti mensahe na lang sa sambayan ng Pilipino hinggil sa papel ng bawat isa, lalo na sa pagtatanggol ng ating teritoryo at sa pagpapalakas pa ng katotohanan sa West Philippine Sea. Brief message. Colonel Herrera, go ahead po. Okay, maraming salamat po, no. Itong ating AFP Communication Plan Mulat, no, Awakening, is a national campaign para po magkaroon tayo ng greater awareness, ay para buksan po ang puso at isipan, no. Alamin natin yung karapatan kasi hawak po natin ang katotohanan, no. Kailangan pong manindigan tayo. Matibay na panindigan para ipaglaban po natin ang ating kalayaan. At syempre po, hindi dapat tayo pasisiil para sa ating mahal na bayan. Dapat hindi po tayo papaapi, no, sa dayuhang mapagmalaki, no. Kaya nga po yung Armed Forces of the Philippines at ibang stakeholders ay
hindi po tayo dapat magpatinag, no, sa ating mga kababayan. Kailangan natin ibigay yung ating buong pagmamahal sa ating bayan, no? Dahil yung West Philippine Sea ay kasama po yan sa ating teritoryo, yung sovereignty and jurisdictions, no, ng ating bansa. Kaya dapat po buong buo nating ipaglalaban to, no, itong ating kanlurang karagatan. So yun lang po, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay po kami ng konting paliwanag tungkol po sa ating West Philippine Sea, sa ating AFP Strategic Communication Plan Mulat. At before I will end, on behalf of our Chief of Staff na General Browner at ang aking ang head na si Head ng J7, Major General Lagamon, papasalamat po kami at mabuhay po kayo at sa ating mga kababayan. Thank you po, Colonel Joar Herrera, Philippine Army Master in National Security Administration. Good morning po. Good morning! Oras natin, 8:42 ng umaga. DCXL.